May isang simpleng tanong na kayang baguhin ang direksyon ng buong buhay mo kung lalaliman mo ang pag-unawa dito. Bakit may mga taong kahit anong sipag at haba ng oras ng trabaho ay hirap pa rin umasenso sa kabila ng kanilang pagod? Habang may iba na tila ang bilis umangat sa buhay, kahit pareho lang ang oras na meron sila araw-araw, hindi swerte ang sagot at lalong hindi lang talento o koneksyon sa ibang tao. May mga bagay sa sarili na tahimik na humihila pababa sa kahit sinong gustong yumaman at magkaroon ng tunay na financial freedom. Maraming Pilipino ang nagsusumikap araw-araw para sa pamilya at para mabigyan sila ng mas maayos na buhay. Gumigising ng maaga at natutulog ng pagod na pagod habang iniisip kung sapat ba ang kinikita para sa pangangailangan. Pero sa kabila ng lahat ng effort at sakripisyo ay parang walang nangyayaring malaking pagbabago sa kanilang estado sa buhay. May pumipigil na hindi agad napapansin at madalas ay nagmumula mismo sa sariling ugali at pananaw tungkol sa pera. Doon nagsisimula ang tunay na laban para sa pag-asenso na hindi nakikita ng karamihan. Habang patuloy ang pagtaas ng bilihin at paghirap ng ekonomiya, ay lalong nagiging mahalaga ang tamang pag-iisip pagdating sa pera at negosyo. Hindi sapat ang sipag kung mali ang direksyon ng kilos at mga desisyon na ginagawa araw-araw. Kailangan ng matinding disiplina at malinaw na prinsipyo para makaalpas sa paulit-ulit na siklo ng kakulangan at utang. May mga paniniwala na akala ay normal at wala namang masama pero unti-unti palang sumisira sa kinabukasan at oportunidad. Kapag hindi na bago ang mga ito, ay mananatiling pareho ang resulta kahit gaano pa kalaki ang kinikita buwan-buwan. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Pakilike na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaking tulong ang simpleng suporta na ito para mas marami pang Pilipino ang mamulat sa tamang paghawak ng pera at pag-i-invest sa sarili. Ang bawat kaalaman na ibinabahagi dito ay pwedeng maging susi sa pagbabago ng buhay ng isang tao kung ito ay isa sa buhay. Kapag sama-sama ang hangarin na umasenso, ay mas mabilis ang pag-angat at mas nagiging posible ang mga pangarap. Simulan na ang paglalakbay tungo sa mas maayos na kinabukasan na dati ay parang malabo at mahirap abutin. Hindi kailangan maging perpekto para magsimula ng pagbabago. Dahil ang mahalaga ay ang unang hakbang patungo sa pag-unlad. Mas mahalaga ang pagiging handa na harapin ang mga mali at tanggapin ang katotohanan para tuluyang maayos ang sarili. Mga simpleng pagbabago sa mindset at diskarte na may malaking epekto sa pera, negosyo at pang-araw-araw na desisyon. Una, pagbabago sa mindset tungkol sa pera. Nakasanayan ng karamihan ang paniniwala na ang pera ay mahirap kitain at limitado lamang sa iilang taong may pribilehiyo. Sa ganitong pag-iisip ay agad na nalalagyan ng hangganan ang sariling kakayahan kahit hindi pa nasusubukan ang mas malalaking oportunidad. Nagiging komportable sa maliit na kita, kahit may potensyal naman na kumita ng mas malaki kung lalakasan lamang ang loob. Unti-unting nawawala ang gana na mangarap dahil pakiramdam ay hindi naman maaabot ang mas mataas na antas ng tagumpay. Kapag ganito ang umiikot sa isip, ay mahirap makaalis sa kasalukuyang sitwasyon sa buhay. Takot ang madalas na tahimik na humahawak sa desisyon ng isang tao pagdating sa pera at oportunidad. Mas pinipili ang sigurado kahit maliit ang balik kaysa sumubok ng bago na may mas malaking posibilidad. Dahil dito ay nawawala ang chance na matuto at mag-grow sa mga bagong karanasan. Paulit-ulit ang takbo ng araw dahil pareho lang ang ginagawa at walang pagbabago sa diskarte. Sa paglipas ng panahon ay lalong tumitibay ang paniniwala na hanggang doon na lamang ang kayang marating. Hindi sapat ang sipag kung walang malinaw na direksyon ang bawat kilos at desisyon sa araw-araw. May mga taong pagod na pagod, pero hindi pa rin umaangat dahil hindi tama ang pinagtutuunan ng oras at lakas. Kapag walang malinaw na layunin, ay madaling maligaw sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa pag-asenso. Mas nagiging epektibo ang effort kapag may tamang gabay ang isip at alam kung saan papunta. Sa ganitong paraan nagiging mas makabuluhan ang bawat galaw at mas may resulta ang paghihirap. Malaki ang impluwensya ng kapaligiran sa paghubog ng pananaw tungkol sa pera at tagumpay. Kapag puro reklamo at negatibong usapan ang naririnig araw-araw,
ay naaapektuhan ang sariling pag-iisip. Unti-unting nagiging normal ang kakulangan at nawawala ang kakayahang makakita ng oportunidad. Kapag napalitan ng positibong impluensya ang paligid, ay mas nagiging bukas ang isip sa posibilidad ng pag-unlad. Doon nagsisimula ang pagbabago ng pananaw na magtutulak sa mas maayos na direksyon. Pagkilala sa sariling limitasyon ang unang hakbang para mabago ang paraan ng pag-iisip tungkol sa pera. Hindi sapat ang paghangad na yumaman kung hindi aayusin ang mga paniniwalang matagal nang nakatanim sa isip. Kailangan ng matibay na desisyon na palitan ng negatibong kaisipan ng mas progresibong pananaw. Habang nagbabago ang mindset, ay kusang sumusunod ang mga kilos na mas nakatuon sa pag-unlad. Sa ganitong paraan nabubuo ang matibay na pundasyon para sa tuloy-tuloy na pag-asenso. Ikalawa, pagkontrol sa gastos at disiplina sa paggastos. Hindi lahat ng mataas na kita ay nauuwi sa pagyaman kung walang sapat na kontrol sa paglabas ng pera araw-araw. May mga taong malaki ang sweldo, pero laging nauubos dahil sa hindi planado at padalos-dalos na paggastos. Magiging normal ang pagbili nang hindi naman kailangan dahil sa impluensya ng paligid at nakikita sa social media. Unti-unting nasasanay ang isip na gumastos agad sa halip na pag-isipan kung may mas mahalagang paglalaanan sa hinaharap. Sa ganitong sistema, ay kahit gaano kalaki ang kinikita, ay parang kulang pa rin pagdating ng katapusan ng buwan. Madaling matukso sa mga bagay na nagbibigay ng pansamantalang saya tulad ng luho at impulsive na pagbili. Sa bawat desisyon na hindi pinag-iisipan, ay unti-unting nababawasan ang pagkakataon na makaipon para sa mas importanteng bagay. May mga gastusin na maliit lang sa tingin, pero kapag pinagsama-sama sa loob ng isang buwan, ay malaki na ang epekto sa budget. Dahil dito ay nagiging paulit-ulit ang cycle ng kakulangan kahit may sapat na kita naman sana. Kapag hindi ito napigilan, ay patuloy na mauulit ang parehong sitwasyon at mahihirapang makaalis sa ganitong pattern. Disiplina ang isa sa pinakamahalagang sandata para mapanatili ang maayos at kontroladong daloy ng pera. Hindi sapat ang alam mo kung paano kumita kung hindi marunong mag-manage ng bawat pisong pinaghirapan. Ang bawat halaga ng pera ay may tamang lugar kung saan ito dapat ilaan para sa mas magandang resulta sa hinaharap. Kapag may malinaw na plano sa gastos, ay mas nagiging organisado at kontrolado ang bawat galaw ng pera. Unti-unting nababawasan ang stress dahil alam kung saan napupunta ang pinaghirapan buwan-buwan. Pagbuo ng simpleng sistema sa pag-manage ng pera ay malaking tulong para maiwasan ang kalituhan at sobrang paggastos. Paghihiwalay ng budget para sa pangangailangan, ipon at luho ay nagbibigay ng malinaw na direksyon sa bawat desisyon. Hindi kailangang maging komplikado ang paraan basta consistent sa pagsunod sa sariling plano at limitasyon. Sa ganitong paraan ay mas nagiging aware sa bawat labas at pasok ng pera araw-araw. Nagkakaroon ng kontrol at disiplina na dati ay hindi napapansin o binibigyan ng pansin. Ang pagbabago sa paggastos ay hindi nangyayari sa isang iglap, kundi sa tuloy-tuloy na pagdisiplina sa sarili. May mga pagkakataon na mahirap pigilan ang sarili, lalo na kung sanay na sa dating lifestyle at impulsive na pagbili. Pero sa bawat maliit na tamang desisyon, ay unti-unting nabubuo ang magandang financial habit na tatagal. Habang tumatagal, ay nagiging natural ang pag-iingat sa pera at mas nagiging maingat sa bawat paggastos. Dito nagsisimula ang tunay na pag-angat dahil natutunan ng alagaan at palaguin ang pinaghirapan. Ikatlo, pagpapalago ng kita at hindi pagiging kampante sa isang source. Umaasa lamang sa iisang pinagkukunan ng kita, ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mabagal ang pag-angat ng isang tao. Kapag isa lang ang daloy ng pera, ay mataas ang panganib na mawalan kapag may nangyaring hindi inaasahan. Maraming tao ang nasanay sa ganitong sistema, kaya hindi na naghahanap ng ibang paraan para kumita. Nagiging kampante sa buwan ng sahod, kahit alam na hindi ito sapat para sa pangmatagalang pangangailangan. Sa ganitong sitwasyon ay limitado ang paglago dahil iisa lang ang pinanggagalingan ng kita. May mga pagkakataon na kahit gaano pa kalaki ang sweldo, ay may hangganan pa rin ang pwedeng kitain. Hindi pwedeng umasa habang buhay sa isang trabaho, lalo na kung walang kasiguraduhan ang hinaharap. Kapag dumating ang oras na mawalan ng trabaho, ay mahirap magsimula kung walang ibang pinagkukunan. Doon lumalabas ang kahalagahan
ng pagkakaroon ng multiple sources ng income. Mas nagiging panatag ang loob kapag may iba pang pumapasok na pera kahit mawalan ng isa. Maraming paraan para mapalago ang kita kung bukas ang isip sa pag-aaral ng bagong kaalaman. Pwedeng magsimula sa maliit na sideline na unti-unting palalakihin sa paglipas ng panahon. Ang mahalaga ay may ginagawa na hakbang para hindi lang iisa ang pinanggagalingan ng pera. Sa bawat bagong source ng income ay mas lumalawak ang oportunidad para sa pag-asenso. Unti-unting nababawasan ang pag-asa sa iisang pinagkukunan. Kailangan din ng tamang diskarte sa paggamit ng oras para mapagsabay ang iba-ibang pinagkakakitaan. Hindi madali sa simula dahil nangangailangan ito ng effort at sakripisyo. May mga pagkakataon na kailangang bawasan ng oras sa libangan para mag-focus sa mas mahalagang bagay. Sa paglipas ng panahon ay nagiging sulit ang lahat ng pagod kapag nagsimula ng umani ng resulta. Mas nagiging flexible ang buhay kapag hindi nakatali sa iisang income lang. Ang pag-unlad sa pinansyal na aspeto ay mas napapabilis kapag marunong magpalago ng kinikita. Hindi sapat na kumita lang, kundi dapat matutunan kung paano ito paramihin. Sa pamamagitan ng tamang mindset at aksyon, ay nagiging posible ang pagbuo ng mas matatag na financial future. Habang dumarami ang sources ng income, ay mas lumalaki ang chance na makamit ang mga pangarap. Dito nagsisimula ang tunay na kalayaan pagdating sa pera at desisyon sa buhay. Ika-4, pag-iwas sa utang na walang direksyon. Madaling kumuha ng utang lalo na kung may agarang pangangailangan o matinding kagustuhan na mabili agad ang isang bagay. Sa simula ay parang simpleng solusyon lamang para makuha ang gusto o matakpan ang kakulangan sa pera sa kasalukuyan. Hindi agad nararamdaman ang bigat dahil hindi pa dumarating ang panahon ng seryosong pagbabayad. Unti-unting naiipon ang obligasyon hanggang sa maging pabigat na sa buwanang budget at pang-araw-araw na gastusin. Sa ganitong sitwasyon ay nagiging mahirap makagalaw dahil malaking bahagi ng kita ay napupunta lamang sa bayarin at interes. May mga utang na ginagamit para sa bagay na hindi naman talaga kailangan o walang naidudulot na halaga sa hinaharap. Nauuwi sa pagbili ng luho o pansamantalang kasiyahan na mabilis ding nawawala matapos makuha. Kapag dumating na ang bayaran, ay doon pa lang mararamdaman ang bigat at pagsisisi sa naging desisyon. Sa halip na makatulong, ay lalo pang nagpapabigat sa sitwasyon ang ganitong klaseng paggastos. Nagiging paulit-ulit na cycle ang pangungutang para lang mabayaran ang naunang utang at hindi na makaalis sa ganitong sistema. Hindi lahat ng utang ay masama kung ginagamit sa tamang paraan at may malinaw na layunin sa hinaharap. May mga pagkakataon na ang utang ay nagiging tulay para makapagsimula ng negosyo o mapalago ang pinagkakakitaan. Ang mahalaga ay may malinaw na plano kung paano ito babayaran at kung paano ito magbabalik ng kita. Kapag walang direksyon ang paghiram ng pera, ay nagiging panganib ito na pwedeng magdulot ng mas malaking problema. Doon makikita ang malaking pagkakaiba ng utang na nakakatulong sa pag-asenso at utang na humihila pababa. Kailangan ng matinding disiplina at maingat na pag-iisip bago pumasok sa anumang uri ng utang. Hindi sapat ang pagbase sa emosyon o bugso ng damdamin sa paggawa ng desisyon, lalo na kung pera ang usapan. Mas mahalaga na suriin kung ang uutangin ay may malinaw na benepisyo sa hinaharap o dagdag pasanin lamang. Kapag pinag-isipan ng mabuti ang bawat hakbang, ay mas naiiwasan ang maling desisyon. Sa ganitong paraan ay napoprotektahan ang sarili laban sa hindi kinakailangang problema sa pananalapi. Ang pag-iwas sa utang na walang direksyon ay malaking hakbang patungo sa mas maayos at kontroladong financial life. Habang nababawasan ang obligasyon, ay mas nagiging maluwag ang daloy ng pera at mas madaling mag-budget. Mas nagkakaroon ng pagkakataon na mag-ipon, mag-invest at maghanda para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Unti-unting nabubuo ang kumpiyansa sa paghawak ng pera at nababawasan ang stress na dulot ng utang. Dito nagiging mas malinaw ang landas tungo sa tunay at pangmatagalang pag-asenso. Ika-5, pag-invest sa sarili at patuloy na pag-aaral. Hindi natatapos ang pag-aaral sa pagtatapos ng paaralan dahil tuloy-tuloy ang pagbabago sa mundo ng pera, trabaho at negosyo. May mga taong humihinto sa pag-develop ng sarili kaya naiiwan sa mga bagong oportunidad na mabilis lumabas sa paligid. Kapag walang bagong kaalaman,
ay nahihirapang sumabay sa mas mabilis at mas kompetitibong environment sa modernong panahon. Unti-unting nababawasan ang kumpiyansa dahil pakiramdam ay hindi na sapat ang kasalukuyang kakayahan sa mga bagong hamon. Sa ganitong sitwasyon ay nagiging limitado ang pwedeng marating sa career, negosyo at kita sa pangmatagalan. Maraming paraan para mag-invest sa sarili kahit hindi agad gumagastos ng malaki sa simula ng pag-uumpisa. Pwedeng magsimula sa pagbabasa ng mga libro, panonood ng educational content, o pakikinig sa mga taong may tunay na karanasan. Ang mahalaga ay may consistent na effort na dagdagan ng kaalaman kahit paunti-unti lamang araw-araw. Sa bawat bagong natututunan ay mas lumalawak ang pananaw at mas nagiging malinaw ang mga desisyon sa buhay. Unti-unting nabubuo ang confidence na harapin ang mas malalaking oportunidad na dati ay nakakatakot subukan. Skills ang isa sa pinakamahalagang asset na pwedeng dalhin kahit saan at hindi kayang kunin ng ibang tao. Kapag patuloy na pinapabuti ang kakayahan, ay mas nagiging valuable sa trabaho, negosyo at iba pang pinagkakakitaan. Mas tumataas ang chance na kumita ng mas malaki kapag may specialized na kaalaman na bihira sa iba. Hindi madaling palitan ang taong may skill na pinaghirapan at pinanday sa mahabang panahon ng pag-aaral. Dito nagsisimula ang pag-angat sa mas mataas na level ng kita at oportunidad sa buhay. May mga taong natatakot matuto ng bago dahil sa hiya, pagdududa sa sarili, o takot magkamali sa simula. Pero ang bawat eksperto ay nagsimula rin sa pagiging baguhan na maraming hindi alam at maraming pagkakamali. Sa bawat pagkakamali ay may kasamang aral na mas tumitibay habang paulit-ulit na nararanasan at naiintindihan. Habang mas maraming natututunan, ay mas nagiging handa sa mas malalaking responsibilidad at desisyon sa buhay. Doon nabubuo ang tibay ng loob at disiplina na kailangan para magtagal sa landas ng pag-asenso. Ang pag-invest sa sarili ay isa sa pinakasiguradong paraan para mapabuti ang kinabukasan na walang makakakuha mula sa iyo. Walang makakakuha ng kaalaman at skill na pinaghirapan mong matutunan at pinaglaan ng oras at effort. Habang lumalago ang sarili, ay sumasabay din ang pagtaas ng oportunidad at potensyal na kita sa iba-ibang larangan. Mas nagiging handa sa pagbabago ng panahon at mas nagiging flexible sa iba-ibang sitwasyon sa buhay. Dito nagsisimula ang tuloy-tuloy na pag-unlad na hindi madaling mawala kahit pa magbago ang paligid. Ika-6, tamang pagpili ng kaibigan at kapaligiran. Malaki ang epekto ng mga taong laging kasama sa paghubog ng ugali, pananaw at desisyon sa buhay. Kapag ang paligid ay puro negatibo, reklamo at walang direksyon, ay unti-unting nahahawa ang isip kahit hindi napapansin. Minsan hindi mo namamalayan na ang mga paniniwala mo ay galing na pala sa mga taong nakakasama mo araw-araw. Kung walang tamang gabay sa kapaligiran, ay mas madaling mawala ng focus sa sariling pangarap at plano. Sa bandang huli ay nagiging pareho ang takbo ng buhay dahil pareho rin ang impluensyang pinapakinggan. May mga kaibigan na mas nakakadagdag ng bigat kaysa inspirasyon sa pag-asenso. Kapag laging usapan ay gala, gastos at pansamantalang saya ay nahihila ang diskarte patungo sa maling direksyon. Hindi masama ang pakikisama, pero mahalaga ring kilalanin kung nakakatulong ba ito sa pag-unlad o hindi. Ang oras at atensyon ay unti-unting nauubos sa mga bagay na walang ambag sa kinabukasan. Dito nagiging kritikal ang pagpili kung sino ang dapat mas bigyan ng puwang sa buhay. Sa kabilang banda, may mga taong tahimik pero malaki ang naitutulong sa pag-improve ng mindset at diskarte sa pera. Sila yung klase ng tao na nagbibigay ng ideya, gabay at motibasyon para magpatuloy. Kahit mahirap ang sitwasyon, kapag napapaligiran ng ganitong uri ng tao, ay mas nagiging malinaw ang direksyon na gustong tahakin. Mas tumitibay ang loob na subukan ang bagong oportunidad at mas maging responsable sa desisyon. Unti-unting nagbabago ang takbo ng buhay dahil sa positibong impluensya ng tamang kapaligiran. Hindi kailangang putulin lahat ng relasyon para lang magbago ang buhay, pero kailangan ng tamang limitasyon. May mga tao na pwedeng manatili, pero hindi na dapat inuuna sa oras at importanteng desisyon. Ang pag-protect ng sariling energy at focus ay mahalaga para hindi maubos sa maling bagay. Kapag malinaw ang priorities, ay mas nagiging maayos ang pagpili kung sino ang dapat pakinggan. Sa ganitong paraan ay unti-unting nabubuo ang mas disiplinadong lifestyle na nakatuon sa pag-asenso.
Ang pag-asenso ay hindi lang tungkol sa sipag, kundi pati sa environment na kinabibilangan ng isang tao. Kapag tama ang mga taong nakapaligid, ay mas mabilis ang pag-develop ng magandang habits at mindset. Mas nagiging madali ang pag-iwas sa maling desisyon dahil may mga taong gumagabay at nagpapaalala. Habang tumatagal ay nagiging natural ang tamang diskarte dahil sa impluensya ng tamang grupo. Dito mas lumalakas ang pundasyon ng tagumpay na hindi madaling gumuho kahit dumaan sa pagsubok. Ikapito, pagiging responsable sa oras at paggamit nito ng tama. Ang oras ay isa sa pinakamahalagang yaman na hindi na kailanman maibabalik kapag nasayang na. Kapag hindi ito pinahahalagahan, ay unti-unting nauubos ang pagkakataon na makapagpabago ng buhay. Maraming tao ang hindi namamalayan na ang simpleng pag-aksaya ng oras araw-araw ay may malaking epekto sa kinabukasan. Sa bawat oras na hindi nagagamit sa produktibong bagay, ay may nawawalang oportunidad na pwedeng magdala ng pag-unlad. Dito nagsisimula ang pagkakaiba ng taong umaasenso at ng taong nananatili sa parehong sitwasyon. May mga oras na nauubos sa walang saysay na gawain tulad ng sobrang social media at walang planong pag-ikot ng araw. Sa simula ay parang maliit lang ang epekto, pero habang tumatagal ay nagiging malaking bahagi ng buhay ang nasasayang. Kapag hindi namamalayan, ay nauubos ang buong araw ng walang nagagawang makabuluhang hakbang para sa kinabukasan. Nagiging normal ang pagiging busy, pero hindi produktibo sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa pag-asenso. Sa ganitong pattern ay mahirap makakita ng progreso kahit araw-araw may ginagawa. Ang tamang paggamit ng oras ay nagsisimula sa pagkakaroon ng malinaw na plano sa bawat araw. Kapag alam kung ano ang dapat unahin, ay mas nagiging epektibo ang bawat galaw at desisyon. Hindi kailangan maging sobrang komplikado ang schedule, basta may direksyon at sinusunod na sistema. Sa bawat oras na nagagamit ng tama, ay mas lumalapit sa mga layunin sa buhay. Unti-unting nagiging produktibo ang araw at nagkakaroon ng malinaw na resulta sa mga ginagawa. Disiplina ang susi para maiwasan ang pagka-distract at pagkakalat ng focus sa maraming bagay. Kapag marunong mag-say no sa mga bagay na walang ambag sa goal, ay mas nagiging maayos ang progreso. Hindi lahat ng pagkakataon ay dapat sundan, lalo na kung hindi ito nakakatulong sa pangmatagalang plano. Sa pagdaan ng panahon, ay mas nagiging natural ang pagiging disiplinado sa paggamit ng oras. Dito nabubuo ang consistency na mahalaga sa kahit anong uri ng tagumpay. Ang taong marunong mag-value ng oras ay mas mabilis makakita ng resulta sa buhay. Hindi dahil mas madali ang kanilang ginagawa, kundi dahil mas tama ang direksyon ng bawat kilos. Kapag ang oras ay ginagamit ng maayos, ay mas nagiging malinaw ang landas patungo sa pag-asenso. Mas nagkakaroon ng kontrol sa sariling buhay at hindi na basta napapadala sa agos ng araw. Sa ganitong paraan ay nagiging mas matatag ang pundasyon ng tagumpay sa hinaharap. Ikawalo, paninindigan sa disiplina at konsistent na pagkilos. Maraming plano ang nauuwi sa wala dahil kulang sa tuloy-tuloy na aksyon kahit malinaw naman ang direksyon sa simula. Sa umpisa ay may gana at inspirasyon, pero habang tumatagal ay unti-unting nawawala ang consistency sa mga ginagawa. Kapag hindi napapanatili ang disiplina, ay madaling maantala ang pag-abot sa mga pangarap at layunin sa buhay. May mga pagkakataon na hindi kakulangan sa kaalaman ang problema, kundi kakulangan sa pagpapatuloy ng tamang gawain. Dito nasusubok ang tunay na determinasyon at karakter ng isang tao sa pag-asenso. Ang disiplina ay hindi nakukuha sa isang araw lamang, kundi hinuhubog sa paulit-ulit na tamang desisyon araw-araw. Kapag sanay ang sarili sa paggawa ng tama, kahit walang nakatingin, ay mas tumitibay ang pundasyon ng pagkatao. Sa bawat pagkakataon na pinipili ang tamang gawain kaysa madaling paraan, ay lumalakas ang pundasyon ng tagumpay. Hindi laging motivated ang tao kaya mahalaga ang disiplina. Kahit sa panahong wala ng gana o inspirasyon, sa ganitong paraan ay naiiwasan ang pagbabalik sa dating ugali na walang direksyon at walang malinaw na plano. Ang consistent na pagkilos ang nagbibigay ng tunay na resulta sa kahit anong larangan ng buhay at kabuhayan. Hindi sapat ang malalaking plano kung hindi ito sinasabayan ng araw-araw na maliit, ngunit tuloy-tuloy na hakbang. Sa pagdaan ng panahon, ay ang maliliit na hakbang na paulit-ulit ang siyang nagiging malaking pagbabago sa buhay. Kapag tuloy-tuloy ang paggawa,
ay mas nagiging natural ang pag-unlad at hindi na ito pilit o pansamantala lamang. Dito nakikita ang pagkakaiba ng taong umaangat at ng taong nananatili sa parehong sitwasyon taon-taon. May mga araw na mahirap magpatuloy dahil sa pagod, problema at kakulangan ng agarang resulta sa simula. Pero ang pagpili na magpatuloy kahit walang agad na gantimpala ang siyang tunay na susi sa pangmatagalang tagumpay. Sa bawat pagsubok ay may pagkakataon na mas matuto, mas tumibay ang loob at mas luminaw ang direksyon. Kapag hindi sumusuko sa gitna ng proseso, ay unti-unting nagiging totoo ang mga dating pangarap lamang. Habang tumatagal, ay mas nagiging matatag ang pananaw at mas nagiging kontrolado ang direksyon ng buhay. Ang tuloy-tuloy na disiplina at consistent na aksyon ang huling susi para sa tuluyang pagbabago ng buhay at kinabukasan. Hindi sapat ang pangarap kung hindi ito sinasabayan ng araw-araw na gawa at tamang pagpili. Kapag pinagsama ang tamang mindset, disiplina at aksyon, ay nagiging posible ang tunay na pag-asenso. Mas nagiging malinaw ang direksyon at mas nagkakaroon ng kontrol sa mga desisyon sa hinaharap. Dito nagtatapos ang proseso ng pagbabago na nagdadala sa mas maayos at mas matagumpay na buhay na inaasam ng marami. May isang malaking tanong na dapat mong harapin ngayon dahil dito nakasalalay ang magiging direksyon ng buhay mo sa mga susunod na taon. Kung ipagpapatuloy mo ang parehong ugali at parehong desisyon araw-araw, pareho rin ba ang buhay na aabutin mo sa hinaharap? Maraming tao ang hindi tumitigil para suriin kung bakit sila hindi umaasenso kahit nagsusumikap naman sila. Ang pagkakaiba ng taong umaangat at ng taong nananatili ay hindi lang sa swerte kundi sa mga maliliit na desisyon na inuulit araw-araw. Sa bawat sandali na lumilipas, ay may pagkakataon na pwedeng magbago ang takbo ng buhay kung may tamang aksyon na gagawin. Ang 8 pagbabago na napag-usapan ay hindi lang simpleng ideya, kundi mga konkretong hakbang na kayang baguhin ang kinabukasan ng sinuman. Hindi ito tungkol sa biglaang pagyaman, kundi sa unti-unting paghubog ng tamang mindset, disiplina at direksyon sa buhay. Kapag pinagsama-sama ang tamang pag-iisip, tamang pagkilos at tamang kapaligiran, ay nagiging mas malinaw ang landas patungo sa pag-asenso. Walang instant na tagumpay, pero may siguradong progreso para sa mga hindi sumusuko sa proseso. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag may desisyon na hindi na babalik sa dating walang direksyon na pamumuhay. Bawat araw ay bagong pagkakataon para ayusin ang ugali, baguhin ang pananaw, at simulan ng mas maayos na direksyon sa buhay. Hindi mo kailangang hintayin ang tamang panahon, dahil ang tamang panahon ay nagsisimula sa desisyon mo ngayon. Ang bawat maliit na hakbang na gagawin mo ay may malaking epekto sa kinabukasan na naghihintay sa iyo. Mas mahalaga ang tuloy-tuloy na pagkilos kaysa sa panandaliang gana na mabilis ding nawawala. Sa huli, ang buhay na makukuha mo ay direktang refleksyon ng mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang simpleng suporta mo ay malaking hakbang para mas marami pang Pilipino ang magising sa tamang kaalaman tungkol sa pera at pag-unlad. Sa bawat pag-share at pag-support mo ay nakakatulong ka rin sa pag-abot ng mas maraming tao na nangangailangan ng inspirasyon. Sama-sama tayong bumuo ng mas maayos na kinabukasan sa pamamagitan ng tamang kaalaman at tamang desisyon. Dito nagtatapos ang mensahe, ngunit dito rin maaaring magsimula ang tunay na pagbabago sa buhay mo.